Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kauntahan. Welcome to a new episode of People's Court. Ako po uli ang inyong abogadong si Attorney Al Jumrani at syempre kasama pa rin natin today ang nag-iisang si Judge G. Oyenko Nolasco. Hi, Judge. Hello, Attorney Al, and hello din po sa inyong lahat, mga kahuntahan. Ito po muli ang inyong lingkod, former Judge Jing Oyenko Nolasco. Welcome po sa isa na namang makabuluhang episode na mapupulutan ninyo ng aral at impormasyon. Pero bago ang lahat, pansin ko, Attorney Al, nako, napaka-sun-kiss mo na. Sun-kiss talaga, no? Parang, alam na galing sa isang bakasyong grande o grand vacation, yes. di ba? Yes, Judge. Mga kauntahan, wala pong diferensya ang brightness ng mga TV at screens ninyo. Hindi nyo na po kailangan ipa-bright pa yan. Hindi po madilim yan. Dahil, bakas nga ito ng ating bakasyon grande bilang birthday treat ko sa sarili ko. At talagang bongga, di ba? Ang birthday treat mo, ha? Sobrang ganda ng Maldives, di ba? At saka Yes. yung overwater villa with the pool. Yes. And worth all the penny. Now, pwede bang pakishare, pa-disclose, magkano bang suma total na nagastos mo doon sa iyong grand vacation para makapag-ipon din ako kasi gusto ko ring maranasan yun. Pero seriously, deserve mo naman talaga yun, Attorney Al Edmore. So, belated happy birthday sa iyo ulit. Thank you so much, Judge. And thank you din pala sa lahat ng mga bumati sa araw ng kaarawan ko. At hanggang last week, actually, meron pa rin. No? Okay. Ito kasi Facebook, pinupost sa mga video, mga pictures ko eh. Nakakataba talaga ng puso. And to answer your question, ang total expenses ay nasa... May drum roll pa eh, no? Hindi, sabihin ko na lang sa'yo later, Judge. Okay, sige. Yung expenses mo ba at mga DIY ng steps na ginawa mo, kailangan sabihin mo sa akin mamaya yan. Yeah, Hay, kwento mo. surely. Now, in the meantime, mga kahuntahan, napanood nyo ba ang episode 100 natin on the probation law? Kasama si PUP College of Law Dean Jim Festin. Magbalik tanaw po tayo. Let's watch this. Roll VTR. Do what is right. Ayan. Para hindi mo naintindihan yung probation. Yan, di ba? Kung anong tama, yun ang gawin mo. Diba? Umiwas ka sa mali. Kasi pag may gumawa ka ng mali, kamalian, may consequences. Diba? Gumawa ka ng tama, may consequences yan. Good vibes yan. Diba? Maganda. Maraming salamat sa ating production team for that video. At syempre, maraming salamat uli sa ating returning special guest na si PUP College of Law Dean Jim Festin. Talaga namang isa sa mga criminal law experts natin yan. We can't thank you enough, no? And we can't wait to have you again in the show, Dean Jim. So, Judge G, ano ang mga takeaway mo from that episode? Thanks, Attorney Allen. Thanks again kay Dean Jim Festin. Now, ang takeaway ko from that episode is yung rule sa probation law na mutually exclusive ang probation at ang appeal. Ibig pong sabihin yan, mga kauntahan, hindi pwedeng pagsabayin at hindi rin alternative ang probation at appeal. Isa-isa lang, no? Mamimili lang po kayo. Kapag nag-appeal, hindi na pwede mag-apply ng probation, assuming na probationable ang sentensya sa kanya. At kung nag-apply naman ng probation, tinatanggap na ng akusado ang hatol sa kanya, kaya hindi na siya maaring mag-apela. Kaya, mga kahuntahan, wag naman sana yung danasin to. Pero kung nandun po kayo sa ganung sitwasyon, choose wisely, di ba? So, ikaw naman, Attorney Al, anong takeaway mo from that episode on probation law? Wala. Wala ka na iti-take Uy, away. pero dami ko kaya Meron kang natutunan. Oo, may Pero, paalala ka. Yes, Yan. so marami ko natutunan. Ang dami ko natutunan kay Judge, kay Dean Dean Jim. Jim, yes. Okay, so thank you, Judge, for that
for stating the basic rule on probation versus appeal. Sisegundahan ko yung sinabi mo. Katulad rin ng paglilinaw ni Dean Festin, kung ang probation ay hindi available dahil ang ipinataw na parusa ng lower court ay lagpas sa 6 na taon, pero nung inapila ng akusado ay binabaan ng appellate court ang sentensya at naging less than 6 years, pwede na pong mag-apply ng probation. Yes, that's right, Attorney Al. And thank you for that. Now, mga kahuntahan, kung hindi nyo po napanood ang episode na yon on the probation law or any of our previous episodes, or di kaya naman po, kahit napanood nyo na, gusto nyo panoorin ulit, pwedeng-pwede po yan. By now, alam nyo na po na lahat ng episodes natin ay ina-upload agad sa Facebook page at YouTube channel ng People's Court. Para mabilis, hanapin nyo lang po ang GNN People's Court. And then, click on the episode that you want to watch. And sana po, lahat po kayo ay naka-like and follow na sa Facebook page natin at nakasubscribe sa YouTube channel ng People's Court. At naka-on po dapat yung alarm nyo sa YouTube, no? Correct. Yung Sa'yo ba notifications. naka-on? Oh, yes. Oo, sa Kaya, akin din. para maka-receive Yes. ng notification pagkakada may bagong upload na Yes, episode. oo. Ganun po ang gawin nyo, mga Correct. kahuntahan. Sa YouTube may gano'n, sa Facebook kasi wala. Yes, oo. Yan. At syempre, bukod sa panonood, please feel free to share and forward our episode sa mga kapamilya, kaibigan at kakilala nyo na sa palagay nyo ay makikinabang sa episode na yon. Lalo na po sa mga law students, bar reviewees, mga miyembro ng lupon sa barangay, among others. And mga kahuntahan, kung gusto nyo pong panoorin ng fresh ang latest episode ng People's Court, you can catch it on its premiere airing on TV. Kailan po yan? Tuwing Sabado po ng 7:00 ng gabi sa One Media Network. Yan po yung dating GNN. May replace din po ang latest episode ng People's Court sa One Media Network buong linggo po sa iba't ibang time slots kung hindi nyo po naabutan ng premiere airing nito. Mapapanood nyo po ang One Media Network sa GSAT Direct TV Channel 1, pati na rin po sa Sky Cable Channel 73, Pacific Cable Channel 28, at sa iba pang cable provider sa iba't ibang probinsya, pati na rin po sa UHF Channel 47. At kung wala pa po kayong cable or di kaya ay nag-iisip magpalit ng cable provider dahil walang One Media Network sa current cable provider ninyo, we highly recommend na kumuha kayo ng GSAT para may access po kayo not only to the other interesting homegrown shows of One Media Network like the People's Court, but also to other local and international channels. For information and installation, please visit www.gsat.asia o di kaya ay bisitahin nyo ang social media accounts ng GSAT katulad ng FB page na at GSAT Direct TV. Tama. And as we always say po, watch, learn, enjoy, and share to others as well para po mas marami pa ang matuto tungkol sa iba't ibang aspeto ng batas. Tandaan po natin mga kahuntahan ha, sabay-sabay nating bigkasin ito. Yes. Again, Attorney Al? Knowledge is power and sharing is caring. Ayan. Inuulit namin, maraming salamat po mga kauntahan sa walang sawang panunood at suporta sa People's Court. Special thanks din sa mga nag-share na ng ating episodes. And thanks in advance sa mga mag-share pa lang. And with that, it's time na for our special shout-out to some of our kahuntahan sa Attorney Al. Now, sino ba ang una nating babatiin ngayong linggong ito? Yes, Judge. Judge, big shout-out sa isang kauntahan natin sa YouTube na si... at Vielka Fiona. Diba? Parang bago tao, Oo, di ba? diba? Hindi. Mga kauntahan, dati po namin siya associate producer dito sa People's Court na nami-miss na namin. Natin yes, pala. oo. Ayan. So, nag-comment siya sa YouTube sa episode 66 on the Maceda Law. Sabi ni Viel, I miss you, Judge Jing and Attorney Al. Nakakamiss po mapanood ng live ang tandem ninyo. Heart. More power to People's Court. Stay safe always and God bless po and stay cool. Ayan. We miss you more, Viel, ha? Ingat ka lagi and we hope to see you again soon. Hi, V. Nako, talaga naman, we miss you. Pero ang ganda ng mga pictures mo sa Facebook, nakikita Oo ko. nga, yes. Pero ano pa rin, sana naman dalawin mo kami pagka nagawi ka ng Pilipinas. At ingat ka lagi. Ha? See you soon. Now, our next shoutout naman ay para sa kahuntahan nating si Sir Romel Aguaviva o Gab, na nag-comment sa episode 99 natin on the 2023 BSKE Issues and Concerns ito yung comment niya. Thank you. God bless po sa inyo. And God bless to you too, Sir Romel. Maraming salamat po sa inyong suporta sa People's Court. Yes, thank you, Sir Romel. Keep on watching People's Court.
At para po sa iba pa nating kahuntahan, please do not hesitate to message us or post your comment of support and appreciation. Kasi nakaka-inspire po talaga yon. Siyempre, aside from those kinds of messages, you may also send us your questions, comments, or recommendations regarding our episodes. Again, you may contact us either directly via Messenger or by posting a comment on any episode of People's Court on our FB page and YouTube channel. Tama. And with that, it's time now for our personal shout-outs. Now, since katatapos lang ng birthday mo, Attorney yes. Al, at sabi mo nga, may humahabol pa ng bati sa'yo, baka meron kang gustong pasalamatan at batiin na rin. You have the floor. Actually. Ayan. Yes, Judge, thank you. Kasi una sa lahat, yung ating video kasi ay, yung last episode natin was before my birthday. Yeah. So kaya yung mga pinasalamatan ko doon are of course the people that I am grateful for, Yes. the gift of life, Yeah. the gift of love, work, and adventure. Ika nga. Now ngayon naman, ang gusto ko pasalamatan ay yung mga those who made my birthday special. Yes. Kaya una-una, thank you kay Donnie for the wonderful birthday trip. It would not have been as fun and as Instagrammable kung hindi dahil sa iyo. No? Natuwa naman ako, Instagrammable talaga. Hindi Facebookable. Pag ano kasi sa akin, Instagram, iba kasi ang quality, ang standard ng Instagram sa Talaga Facebook. ba? Pag sabi mo kasi Facebook, para siyang sharing lang. You want to post a mood or gusto mo lang mag-share, or gusto mo mambash. Kaya sa Facebook yan. Pero pag Instagram, kailangan aesthetic. O di ba? I Nagamit ko see. yung aesthetic na word. So Gen Z. Kaya kailangan aesthetic. So maganda ang filter, Yeah. maganda ang lighting, maganda ang post. Pero dapat hindi Instagrammable ginamit Anong mo. tawag? IG. IG worthy. Ay, IG Yan. worthy pala. Oo, Okay. yan. This was maiksi. At saka mas latest ata, IG worthy. Oo, IG Kaya sa worthy. Instagrammable. Ayun. Taga Instagrammable, every time kami nagpipicture doon, una-una we have to analyze. Sabi namin, how's the lighting? Saan kami pupwesto? Tapos next, kailangan pa paano yung blend ng background sa skin, yung mga ganyan. And of course, kailangan yung focus ng lens. Kaya nga, ang dala namin is yung aming talagang bonggang SLR talaga. Oh, No? wow. Tapos Galing. halos di ka namin magamit yung phone eh. Ah, talaga? Oo. Pero syempre may mga videos, syempre sa phone mo lang talaga magagawa. At saka dahil sa mga templates ng CapCut, ay alam na alamin ng mga Gen Zers natin, CapCut. Libre naman ang CapCut sa talaga? Android or Apple. So anyway, thank you talaga kasi hindi pwedeng wala ka kapag nagbakasyon ako. You make me fabulous in my photos. Kahit ako minsan hirap na ako, sabihin niya, hinga, huwag ka huminga pala. Yun. Huwag ka huminga. Hold it in. Gaya. Tapos, okay, chest out. Gaya. Okay, lihad pa. Grabe, director si Donnie, At no? kaya pa minsan, ubos na ang namin, ang tayo namin kakaganon. Kasi syempre, para kukonti na lang edits, di ba? Ayun. Pero hindi, wala pong artificial po sa mga ano ko, hindi po ako nag-filter. Ayan, naluluha tuloy ako. Ayan. So anyway, I'd like to thank kahit malabong mapanood nila ito, ang Fura Very Maldives, no, for the amazing resort, accommodation, and service. Talagang you made my birthday special from the welcome, no, pagdating pa lang doon. And then next, the birthday dinner, the cake na, yun lang talaga yung cake na hindi ko maubos. Kasi, grabe yung hindi siya fillers. Oh, wow. Talaga purong chocolate cake. Nice. Oo, tapos with the caramel and of course, syempre yung icing. Talagang sobra. Sabi ko, magkano kaya ito? Syempre, hindi ko na tinanong kasi syempre, libre naman eh. So, and also the bed setup na ginulo ko lang kasi diba doon sa video ko, tumalon din ako doon. Pero may nakalagay din na happy birthday. Yeah, Ayan. nice. And of course, yung pinakahuli, the night before we left, yung flower-filled bathtub. Nice. Nakita mo ba yun? Oo. Kaya, pero hindi ko masyado siya talaga, hindi ko pinost lahat. Kasi baka masipra ako. Joke lang. Ano ba yung nakita ko? Hindi naman kasipra-sipra yung... Hindi na ba, diba? I mean, anong gagawin mo sa bathtub? Naka-gown ka doon? Diba? So, ayun. Di maayos naman Maayos Parang naman. very artistic. Ay, ang hirap din noon. Kakaliyad ko doon. Kasi una-una, yung bathtub malaki. Meron kasing post kasi na yung common to sa Maldives na mga photos. Yung paa mo, i-cross mo. Okay. Tapos ang background mo yung dagat, di ba? Okay. Tapos yung ulo mo, nandun sa end of the pool. Sa pool, no, not the end of the, but the end of the tub. Okay. Now, the thing is, ang laki talaga nung tub. Okay. Pag ipipilit ko yung paa ko na nakaganon, lubog na yung ulo ko sa tubig. Yung ulo ko naman nandun nakasandal sa gano'n, hindi naman lumalabas yung paa ko.
Sabi ko, iksi ng pa ako. Sabi ko, gano'n. Ay, so, hindi ko siya nagawa, hindi ko siya na-accomplish. Ayun. But anyway, ulit no, I cannot siguro, parang, hindi ko mailagay sa just a few minutes yung kwento, yung entire experience ko. Pero gusto ko lang sabihin, and I'm sure this is something that's really bothering me, especially na people tend to overanalyze to mga ganito. No? Like, nagbakasyon ka, napaka-expensive ng bakasyon mo. So, syempre, ang sa akin lang naman is that, I hope it will inspire. Yes. Na, you know, may mga bagay talaga na we think na hindi siya within reach or hindi siya achievable, pero achievable talaga. Yes. Kaya sabi ko, kung kailangan lang, kung pwede lang talaga, makwento ko lahat yung mga DIY steps ko. Paano isang katulad ko naka-afford no ng Maldives. Hindi po, yes, it is expensive, pero hindi po siya out of reach. Yes. Kayang-kaya po. At saka pag-iipunan yes, kasi. Yes, na nga. At saka yung save. effort ng pag-ipon, ganyan. At saka yung effort ng pag-aayos talaga ng every step, every detail of the trip. It's because you really want it. Yes. So kung may gusto ka talaga para sa sarili mo and you really deserve it, paghirapan mo. Sabi nga nila, the best or the most beautiful things are the things worth fighting for, worth dying for. Kaya tama talaga, ka doon. ayun. Pinaghirapan, mas maano. Kaya nga, so I am very, very thankful for a very Maldives and hopefully ay makabalik. Ayan. And then of course, gusto ko rin isama na rin yung Lono Valley Hotel sa Hulhumale, which is the city na doon ka babagsakin after arriving in Male. Kasi ang manager doon ay si Sir Raymond, isang fellow Filipino, isang kababayan natin. Maraming salamat sa pag-asikaso sa aming mga transfers from the moment we arrived until we left Maldives. Oh, wow. So hindi ka mag-worry na baka mas-scam ako dito or mapunta ako sa ibang hotel, ganyan. Inasikaso talaga kami. So nakaka-proud na maging kapwa Filipino. Nice. Now, at dahil na-surprise ako, pagbalik ko dito, gusto kong pasalamatan ng aking mga students sa FEU Institute of Law sa kanilang birthday surprise last week. Okay. Kaya, as in, wala na ako in-expect kasi tapos na nga yung birthday ko. Pero, ayun na, pagpasok ko sa room, so they had this small party, nag-ambag pa sila ng favorite ko na sea salt caramel vanilla cake mula sa Mary nice. Grace. And of course, sa lahat po ng mga bumati ng birthday ko at afterwards, maraming salamat po sa inyo. Babawi ako. Babatiin ko din kayo sa birthday nyo. Grabe. Akala ko babawi kasi magpapakain, di ba? At yung pala babatiin mo lang sila sa birthday. Or at least you return the effort. Yes, correct. Now, actually, kaya lang naman maraming bumati sa'yo kasi bakit? may reminder na sa Facebook na, sa Viber, at sa iba pa social media. Kung wala yung reminder na yun, hindi nila alam na birthday mo na pala. Sa bagay. Actually, na-realize ko yun eh. Lalo sa Messenger, dami talaga bumati. And I remembered, on the very day, pagka ganyan, mabubuksan mo yung Viber mo, nandun pala yung reminder na birthday niya, birthday ko, gano'n. Tapos, yung sa Facebook din, may gano'n, no? But, syempre, kahit na ni-remind lang sila ng Facebook sa Viber, nag-effort pa rin naman. Kasi bumati naman sila. Kasi pwede namang makita nila yung notification, tapos deadma lang. Like, okay, birthday niya. So what? Scroll up na to the next post. Tapos makikita yung cute na pusa. Ay, so like the cat. Kaya so pretty. Tapos doon siya magla-like. Pero ako pa rin ang pinili niyong batiin kaysa i-like yung cat video na yon, di ba? Yeah, so thank you ulit sa lahat. Okay, so ikaw, Judge. Sorry, daldal ko. Hindi, okay nga eh. Kasi talagang kitang-kita na happy ka doon sa iyong Maldives sa grand vacation. Nakakaano nga, may hangover pa nga ako. Oo nga, halata. Ako naman, ang babatiin ko today, isa lang, no other than my bunso na si Gary, who turned 20 last February 2, no? Actually, kahapon. By the time that this is aired, Feb 3 po ito i-air. So, kahapon ang birthday niya. So, nakakano talaga, grabe, ang bilis talaga ng panahon. 20 na siya. Oh my God. So, parang, wow, ang bilis. 2004 to 2024, di ba? Hindi na baby ang baby ko. Ako, young man na. Happy birthday, bebe ko. Baby pa rin ako. Bebe ko talaga. May God continue to bless you so you can continue to be a blessing to others as well. Love you very, very much. Alam mo yan, I'm always here for you and Kuya. Sweet naman. Happy birthday, Gary. Pag mga ilang taon pa, huwag ka na magmano sa akin. Kasi every time, nagmamano siya sa akin. Huwag ka na magmano. At saka, ang laki mo na kaya. Mas matakat pa siya sa akin. Ayun. So anyway, happy birthday and I wish you many more birthdays to come.
Okay, with that, Judge, it's time to reveal our episode for today. Ano ba ang inihanda natin para sa kanila? Eto na, mga kauntahan, dahil sa positive feedback ninyo sa 2 episodes namin na Tanong Mo, Sagot Namin, nagpadala po kayo ng sangkatutak na tanong sa amin. At hindi kaya ng usual na 2 lang kada episode ang sinasagot namin. Kaya today, mga kahuntahan, hinahandog namin sa inyo ang Part 3 ng Tanong Mo, Sagot Namin. Yes, mga kauntahan, minabuti po namin na mag-part 3 na ng isang tanong, tanong mo, sagot namin, dahil may nagtampo na po sa inyo. Actually, sabi nga ni Ma'am Charlotte, hi Ma'am Charlotte, sana nanonood ka, na di totoong pangalan niya for sure. Sa YouTube channel, sabi niya, hindi sinasagot mga tanong dito sa comment. Ano ba yan? Ha ha ha. Sabi niya gano'n. So sorry na po Ma'am Charlotte. Eto na. Sasagot na kami ng mas marami pang tanong. Comment ka ha kapag napanood mo ito episode namin. Oo nga, nako. Sorry Ma'am Charlotte ha, kasi marami po talagang mga tanong. Kaya mga kauntahan, sit back, relax, and learn. Susunod na mga tanong nyo na sasagutin namin. So dyan lang po kayo, magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court at welcome sa Legally Speaking segment natin. Ako po ulit si Attorney Al at kasama pa rin natin ang the one and only Judge G. Oyenko Nolasco. Hi again, Judge. Hi again, Attorney Al, and to all our kahuntahans. Narito na po tayo sa ating Legally Speaking segment kung saan hindi lang yung usual na 2 tanong ang sasagutin natin ngayon, no? Dahil nga special episode na naman po tayo. Hawak na namin ang mga tanong at sasagot tayo ng hanggang sa makakaya natin. Yes. So more than 2. Correct. Ayan. Tama ka dyan, Judge Jing. At dahil February na, tapos na ang birthday month ko, pwede nang ako na ang mauna sa pagsagot. Ay, salamat. Ayan. Finally, di ba? Anyway, alternate naman tayo sa mga tanong. Yes. So, eto na, Attorney Al, ang unang tanong. Ayan, kinakabahan ako. Ayan na. Ito ay mula sa kauntahan natin sa Facebook na itatago natin sa alias na Mel. Okay. Ang tanong niya ay, hello po, sir and ma'am. Pwede ask ganito po tanong ko. About sa lupa ng naiwan ng magulang ng mother ko, plano ng mga kapatid ng mother ko ibenta ang lupa. Kaso, ayaw ng mother ko. May papers po na need ng pirma ng mother ko, kaso ayaw niyang pirmahan. Itong pangatlong kapatid namin, siya yung pumirma. Oh. O, diba? Valid ba yung pirma ng kapatid ko? Salamat po sa isasagot ninyo. Ayan, Yan, okay. Attorney Al. So, thank you, Mel. Ayan, na ano ata yung aking utak dun na. Okay, una-una, yung pirma nung kapatid mo, o nung pinirmahan ng kapatid mo yung pangalan ng mama mo, eh syempre illegal yun. Syempre that's falsifying the signature, forgery, kumbaga no, forgery ang tawag doon. Now, tukol naman doon sa anong epekto nung kanyang pirma doon sa gustong mangyari ng mga kapatid ng mama niya no, na mabenta yung lupa. Well, based on your question, yung property, property mula doon sa lola niya. Bali, nanay nung nanay niya. So, ngayon, napunta na doon sa mga anak. Ngayon, gusto ibenta ng mga anak. Yes. Now, kailangan kasi munang isettle yung property nung namatay para mapunta sa mga pangalan ng mga kapatid. Now, assuming na hindi pa na-settle, there are 2 modes of settlement, no? Pwedeng extrajudicial at pwede rin judicial. Extrajudicial pinakamadali, yan yung pipirma silang lahat. Tapos pwede rin dun sa extrajudicial settlement, may kasama ng sale. So feeling ko, gusto i-settle ng magkakapatid tapos with sale. Ayan.
Pagka ganun, kailangan po lahat ng mga magmamana or heirs ay pumirma doon sa extrajudicial Tama. settlement para valid din yung transmission or yung pagbenta doon sa third person. Pag ayaw pong pumayag nung isa sa kanila, ang remedy is to go to court. Tama. Mag-judicial settlement. Pero bawal na bawal po ang pagpo-falsify ng signature ng isa sa mga heirs. Yes. Kasi hindi lang yung settlement ang void, pati rin yung bentahan magiging void. Tama. Magkakaroon ng maraming komplikasyon yan. Kaya doon sa nagtatanong kay Mel, ayan, I suggest kung talagang nangyari na at yung nangyari at nalipat na at na-deprive nga yung mother niyo ng kanyang karapatan, lumapit na po kayo sa abogado para you would know your legal remedies about it. Yun. Ako, napakagaling talaga ni Attorney Al, di ba? O yun, na-discuss para nagkaroon ng Lecture on succession. Lecture on succession, di ba? Yeah. Okay, Attorney Al, ano naman ang ating next question at kanino ito galing? Yan. Okay, ang next question ay mula sa kahuntahan natin sa YouTube na itatago natin sa alias na Ellie. Ang tanong niya ay, "Good day po, Attorney Al at Judge Jing. Meron pong okasyon sa kapitbahay. Okay. Maitanong ko lang po kung pwede ko bang ireklamo ang nagbividyoke ng malakas na nakakaistorbo. Hindi nga namin marinig masyado ang dialogue sa pinapanood namin sa TV dahil nasasapawan ng lakas ng videoke. Oh, wow. Nagsisigawan pa nga, naggamit ang microphone. Oo. Pinakiusapan ko na kung pwedeng pahinaan naman. Oo. At saka po, nasukat ko po ang lakas ng ingay na umaabot sa amin at ito ay 97 decibels Wow. na sobra na sa isinasaad ng National Pollution Control. Pwede ko po ba ireklamo? Kahit isang araw lang sila ng bulahaw o nakaistorbo. Ano pong kaso o complaint ang pwedeng i-file sa barangay o sa korte? At ano po ba ang dapat kong gawin sa ganitong sitwasyon upang maging tama ang aking reklamo? Maraming salamat po sa anumang advice. Okay. Thank you, Mel, no? Si Mel. No, Ellie. Ay, Ellie, oo. sorry. Ellie. Akin si Mel, sa'yo si sige pa. Ellie. Yeah. Okay, sorry naman. Kasi parang may Walang L. agawan, yeah. Parang may L. Yes, ka. O sa'yo, Mel. Yeah, Akin, sa'yo, Ellie. Ellie. Pag kinumbine mo, Melly. Melly, O, yes. diba? Okay. Actually, itong video situation na to, parang sa kahit anong community, no? Correct. Whether sa sabihin natin dun sa mga hindi masyadong progressive, hanggang sa mga subdivisions, Correct. meron yan, no? Meron Meron talaga yan. Napakahilig kasi nating kumanta. Correct. Now, Kahit siguro, hindi marunong kumanta. I mean, Ayun na. hindi, marunong tayo kumanta. Hindi lang pang professional oo, singer. kahit pero mahilig talaga gusto tayo. mo kumanta, pero yung kanta ayaw sa'yo. Ganun. Siguro kung maganda yung boses o kumakanta, parang maano ka pa, ma-entertain ka pa. Uy, parang galing niya, di O ba? baka pwede pang more, di ba? Oo, more, di ba? Palakpak ka pa. Yes. Pero kapag kayong mga tipong, wow, ang sakit sa tenga, di ba? Talaga namang lalo na kung My Way. Yes. Sa My Way nga na Or, yan. or mga kanta na Aegis. Oo, Yeah. naku, pero ang My Way, nagkakapatayan kasi yan. Correct. At hindi biro yun. Oh, Kasi yes. dati sa court ko, nagkaroon ng kaso sa court ko dahil sa kantang yan. Oo. Sa videokehan. Hindi nagustuhan ng Nagkaasaran pagkanta. Oo, doon, hindi nasakitan. nagustuhan ng pagkanta ng My Way. Nagbarilan. Oh my God. Oh, tapos na-file sa court ko. So, totoo po yan. It's a concern, no? Ngayon, ang tanong, titiisin na lang ba natin? Kasi Yeah, isang correct. araw Laging lang ganun naman, eh. isang okasyon na lang Pasensya naman. na Oo. lang, ganun. Wala na ba talagang pwedeng gawin? Yun nga yung concern ni Eddie, kaya naintindihan naman natin yun. Kasi nag-request na siya, di ba? Now, tandaan po natin to mga kahuntahan. Ang videoke po ay regulated po ng local government unit at ng barangay. Kailangan po dapat ng permit, no? Para doon, nagre-require ang barangay or ang LGU ng permit, or kung sa subdivision, so Yes. subdivision nagbibigay din yan. Or kung hindi naman po kailangan ng permit doon, meron po dapat time limit para doon po sa videoke na yan. And usually ito Yes, standard correct. dito. Anong oras sa inyo? 12. Sa amin, 10. Sa inyo, O, 10. diba? O, sa Pero amin, may 12. lumalagpas talaga ng 10. Okay. Oo. In fairness naman sa pagka 12 midnight, parang Cinderella talaga. Kasi kahit gaano sila sa pagkanta, pagdating ng 12 midnight, tigil lahat. Oo. So, ino-honor naman yun. Pero unfortunately, meron mga, Yes. lugar na hindi talaga ino-honor, no? Now, pagka ganun po na medyo pasaway, tandaan po natin, ano bang pwedeng ikaso kasi yung tanong ni Ellie? Pwede po yan actually na pumalo dun sa tinatawag nating nuisance or nuisance under the Civil Code. Now, ano ba yung nuisance na yan or nuisance, no?
ito po ay yung unwanted noise, no? At yun po ay Yung offensive. na talagang. Kumbaga yung nuisance kasi ito yung mga nakakainis na, nakakairita na. At tandaan po natin, yung ganyan din pong klaseng kalakas na ingay, ay isa rin, ay makukonsider din po natin na maaring violation po ng ating pollution control law sa Philippines po, no, dito sa ating bansa. Bilang, anong klaseng pollution? Noise pollution. Noise pollution. Alam nga namang air. Water. Oo, water pollution. Yeah, It's a noise noise pollution na po, no? Correct. And interestingly, ito po, tingnan po natin to para sa kaalaman nating lahat. According po sa Environmental Quality Standards for Noise na inisyu po mismo ng ating Department on Environment and Natural Resources, yung maximum allowable noise po measured in dBA. Ano yung dBA? Decibels. Decibels. Ano nga ba siya per air? Basta yung dBA po, yun yun, no? Decibels. In residential areas is from 45 to 55 lamang po depending on the time of the day. Now, according po kay Ellie, yung ating question sender, mineasure niya yung DBA 97. Paano ba minemeasure? Meron atang machine yan eh. Kasi ako may napapanood ako sa YouTube na tinitest nila ang sound ng mga laptops. Ayun. Meron parang may maliit na microphone. Gumaganong-ganon. Yung iba naman digital, may numbers may talaga digital lumalabas. na. So yun, gagamitin mo yun to measure also the decibel ng noise ng sa lugar. So, ano sabi ni Eddie? 97. Versus, ano lang yung allowable? Nasa 45 to lang. 55, di ba? 55 lang. So, ang laki ng diferensya. So, talagang way higher than the allowable noise standard. So, pagka ganun po, kung talagang si Ellie, kahit na one time lang yun, affected siya talaga at gusto niyang i-pursue, no? Pwede po magreklamo, Ma'am Ellie, doon sa inyong barangay at kung gusto niyo po, pati na rin po doon sa DNR. Kaya lang nga po, kailangan po ng actual recording of the sound. Dahil ito ay nangyari na, malamang baka hindi nakapag-record si Ellie. So, sa susunod po, pag may ganyan ulit at pinakiusapan nyo na, ayaw pa rin pong mag-comply, pinakiusapan nyo ng maayos, and i-record nyo po, tapos yung pati yung measurement nyo ng decibels, i-record nyo po yan, ihanda nyo po yan, tapos pwede po kayong pumunta sa barangay at sa DNR para po magreklamo. Correct, ayan. Thank you, Judge Jing, for that new information on noise. Diba? Alam mo ba sa Japan, as in talagang they respect the privacy of each other. Yung noise, unwelcome yun eh. Kaya nga sa mga trains, tahimik. Tahimik na tahimik sila. Sa mga neighborhood nila, tahimik. Ayan. So, pwede lang sila magkantahan ng gano'n sa karaoke bars. Correct. Kaya marami may sila designated, ng gano'n. talaga. Designated areas. Yes. Okay. So, Judge, what's the next question? I'm ready for the third. Question number 3 Yes. is from our kahuntahan from YouTube na itatago natin sa alias na Rosel. Etong tanong niya, Good afternoon, attorney. Ang lesi po ako sa isang subdivision. Hindi po ba ako pwedeng tumakbo bilang opisyales ng HOA or ng Homeowners Association? Yeah, Attorney Al. diba? Marami tayong tanong tungkol sa ang HOA. dami nga eh. So, siya ay isang lessee. Oo, lessee siya. So, hindi siya may-ari nung unit. Pero At gusto siguro- niya tumakbo maging opisyal. Yes. Gusto niya maging opisyal ng HOA. Oo, Ayan. para meron siyang, siguro marami siyang napapansin na concerns, kaya gusto niyang tumulong bilang officer ng HOA. Ayan. Good question, sir. Ano pala niya? Rosel or Ma'am Rosel? Ma'am Rosel, Okay. yes. Now, ayon sa Republic Act 9904, yung Magna Carta for Homeowners and Homeowners Associations, may mga qualifications and rights ang isang miyembro. Kailangan maging miyembro ka muna ng Homeowner Association. Ang isang miyembro ay, to be a member, one must be a homeowner. The homeowner can be the owner or purchaser, an awardee, usufructuary, or legal occupant. Ano yung Now, usufructuary, Okay. yun yung hindi mo binibenta sa kanya yung title ng property, but you sell the rights to the To use. property. Okay. So kaya siya yung nakatira doon, siya ang mag-develop noon, pero sa titulo ikaw pa rin. Yes. Ayan. Okay. Okay, as a rule, only the owner or purchaser of the unit can exercise the rights of a member. Kasama dyan ang right to participate, vote, and be eligible for any elective or appointive position in the HOA. Kaya nga pag lessee ka, usually hindi ka pwedeng tumakbo. Pero under sa Republic Act 9904, pwede pong
tumakbo sa eleksyon ang isang lessee kung meron siyang written consent or authorization ng owner or purchaser ng property. Ngayon, kung sa case mo, meron kang nakakausapin mo yung lessor mo or yung owner, humingi ka ng written authorization Yes. sa sa owner mo, sa lessor mo, para yun mismo ang magbibigay sa iyo ng right or qualification para tumakbo. However, check with the HOA din if there are other conditions required Yes. na para tumakbo. Kasi ito general rule lang kasi ang nasa Magna Carta. Ultimately, may mga specific rules din ang mga HOA. Oo, may mga qualifications. Yes, qualifications, conditions, like kailangan may bayad kayo. Yes, so fully diba, paid. ganyan, mga yes, so, ganon. at saka with pleasing personality. Hindi, joke lang. Kasanghay. Diba? Diba, ganyan. Ano nga, di ba meron ganyan Dati nung Oo. bago pa sa ano yun, sa Potato Corner. Ayan, sa Potato Yan, Corner. diba? Kasi kumalat na sa TikTok, di ba? Parang Correct. marami Ang lang dami nag-spoof, requirements. Madami oo nga, requirements, diba? parang Oo. pang beauty queen, Yes, mga ganun, oo. pang contest. Dati sa subdivision namin, sa face namin, pinapatakbo ako dati. So tumakbo ka na kasi ang linis daw ng record ko. So, paano naging linis ang record? Kasi with pleasing personality daw ako. Sabi ko, pleasing, tamad na tamad akong lumabas. Ganyan, nasa bahay lang ako. Ganun. So kaya, ngayon, so check nyo po kung kahit na sinasabi sa Magna Carta na ito yung paraan na pwedeng tumakbo ang isang lessee, check nyo rin po kung meron ding requirements yung HOA ninyo. Alam mo ako dati, share ko lang bago tayo pumunta sa next question natin. Pagka in-invite ako tumakbo na maging officer for any organization or association, alam mo, pang ano ko lang, para lang ma-turn down ko in a nice way, sinasabi ko, ay tatakbo lang ako pag kami posisyon na muse. Pwede ako for muse. Parang, okay, syempre, wala namang muse sa mga gano'n, di ba? Para, Yes. Siyempre wala. okay, alam na nila, di ba? Yun lang pang ano what ko if sa gawan kanila. ka nila ng ganong position? Meron gano'n. Oo. Sabi, pwede naman. May posisyon ka muse, tapos meron kang concurrent position. Parang ganun. Sabi, hindi muse lang. Gusto ka nilang maging leader talaga eh. They will follow you daw. Nako. Oo. Anyway, maraming salamat, Attorney Al, sa magandang, malinaw pa sa crystal blue waters ng Maldives sa sagot kay Rosel, no? Kay Ma'am Rosel. So, isa pa before we take a break. What's the fourth question, Attorney Al? Okay, so ang next question natin ay mula sa isa pang kauntahan natin sa YouTube na itatago natin sa alias na Girly. Ang tanong niya ay, what if pinasara nga yung road ng isang HOA pero yung daanan tinitirikan naman ng bahay ng squatter? Wow. Ano po ba pwedeng gawin para mapaalis yung squatter? Unfair kasi kami nagbabayad pero sila libre. Ayun nga naman. Kasi, at yun, marami kang makikitang gano'n, no? Yung mga roads na close na, tapos may mga ibang Yes. nakatira nun, no? So, tingnan po muna natin whether yung road ba na yon ay sino ba nagmamay-ari nun? Ito ba ay sa Homeowners Association or yung local government unit? Or, so, in other words, private road ba siya or public road? Now, kung ang may-ari po nun ay yung LGU, then yung LGU po ang meron pong kapangyarihan para po patanggal yung itong mga tinatawag nating informal settlers. Kasi hindi natin ginagamit yung squatter, informal settlers po. Now, on the other hand, kung yung daan naman pong yun or yung kalsada ay ang may-ari po nun ay yung Homeowners Association, then yung Homeowners Association naman po ang pwede po mag-file ng ejectment proceedings para po mapaalis legally itong mga informal settlers na nagtayo ng bahay doon nga sa isinaradong kalsadang yan. Correct. Now, paano kung tinolerate ng Homeowners Association? Ibig sabihin, nagbulag-bulaga na lang, no? Parang, sige, hayaan mo na siya dyan. Ito po, mga homeowners, pwede po kayong humingi ng authority mula po sa Homeowners Association for allowing that particular... Para patanggal. Oo, para patanggal itong construction na to. Then, mag-complain po dun sa HOA at mag-demand po kayo na mag-initiate ng ejectment proceedings. So, una, parang magdo-document siya. Una, tatanong nila sa HOA, sa Homeowners Association nila, ano bang authority nito para magtayo sila doon? Kayo ba? Pinayagan nyo ba ito? Pinayagan nyo ba to? Ngayon kung wala, then, ayun na, mag-institute na kayo. Tapos sabihan nyo yung HOA
na dapat sampahan nyo to ng kaso kasi illegally Yes, occupying correct. itong Oo, ating correct. roads, no? At saka remember na sabi nga niya, unfair kasi kami nagbabayad sila libre. Yes. Nagbabayad sila sa bahay at nagbabayad din sila sa maintenance ng very Exactly. road at saka yung vicinity Oo. na nagbe-benefit yung mga illegal settler. Tama. Kaya ang Homeowners Association actually dapat gumalaw on behalf of the homeowners. So paano kung ayaw gumalaw ng Homeowners Association na to, no? Parang nagbulag-bulagan na nga dun sa illegal structures, nagbingi-bingihan naman sa complaints ng mga homeowners. So yan po pwede na pong idulog sa ating Department on Human Settlement and Urban Development, yung sa DSUD at dun sa kanilang adjudication board, no, yung sa HSAC na tinatawag. Yeah, kasi di ba exclusive jurisdiction sila sa mga Mga ganyan. conflicts yung mga- between homeowners yes, and the Homeowners Association. Ayan. Yes. Para makompel ang Homeowners Association to act Correct. properly. Yan. Yan. So there you have it, mga kauntahan, our first batch of questions. First batch pa lang yan, ha? Yes. Nabitin ba kayo? Don't worry, may susunod pa. Let's just have a short break. Diyan lang po kayo, magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Hello po ulit mga kauntahan. Welcome to the third segment of People's Court, ang Amicus Curiae. It's me again, Attorney Al Jumrani, at syempre pa kasama pa rin natin ang walang iba kundi si Judge Jing Oyenko Nolasco. Hi again, Judge. Hi again, Attorney Alan Tolar Kahuntahans. It's me again po, Jing Uyenko Nolasco, a former judge po. Welcome to our Amicus Curiae segment kung saan po usually may special guest tayo na tinatawag nating Amicus Curiae or Friend of the Court. Pero for today po, since we're presenting to you, we're having part 3 nung tanong mo, sagot namin, kami muna po ni Attorney Al ang amicus curiae nyo for today. Sana po so far nadagdagan ang inyong kaalaman tungkol sa batas, lalo na po yung mga patungkol dun sa mga tanong na sinagot namin kanina. Yes, kaya naman we are ready for the next round of questions. Judge Jing, what's our fifth question? Yes, Attorney Al. Now, our first question is from another kahuntahan from YouTube. Natatawagin nating si Castro. Hindi naman. Bakit? Ako si Kung Castro. we will call, sige na, straight English. Straight English. We will call Castro. Yeah, why straight Fidel. English, Judge? Okay, yan. Kasi based siya sa States. Dapat English para maintindihan niya, no? Yes. Kaya O, di ba, galingan mo, umaabot tayo sa States. O, di ba? Kaya galingan mo English mo, Kasi Okay. mahirap na. Sige. Mamapahiya Mapapalaban tayo Okay. dito. Attorney, pero yung Tagalog version naman yung Tagalog. Attorney, ask ko lang po sa sitwasyon ko. Kala ko ba English? Galing siya sa States. Marunong naman pala mag-Tagalog to. Oo, pwede naman pala. Okay. I am currently in the US and I was able to get a divorce from my old marriage in the Philippines. Can I use this divorce decree and request for the divorce be recognized? So, ano niya, dito sa Pilipinas. So, Attorney Al, in English. In English. All right. So, we have a question. I have a question for you. Okay. Mahirap mag-English. Oh, Okay. sige lang. Sige, I have a question for you. Itatagalog na, Taglish na lang, para din sa ating mga kauntahan. So, ang unang tanong ko ay, yung bang divorce mo, was it obtained, Tagalog daw sa English, was it obtained? Ibig sabihin, nakakuha ka ba ng divorce nung Pilipino ka pa? At saka also, ang asawa mo ba ay Pilipino or foreigner? Oo. Kasi ganito po yan sa batas, mga kauntahan. Ang divorce as a rule, hindi po yan recognized here in the Philippines. Kung, una-una, kung parehas na Pilipino kayo. No? And also, kung, yung nga, pag kahit na nag-abroad ka, sa ibang bansa, pwede ang divorce doon
kumuha ka ng divorce doon, hindi rin ma-recognize dito yan. Ang divorce po ay ma-recognize lang kung foreigner ang asawa. Okay, now, sa family code kasi sinasabi, if a divorce was obtained by the foreigner spouse, capacitating the foreigner spouse, then pwede na ring magpakasal itong Filipino spouse. Sa kaso ng Republic versus Manalo, in-extend na yung benefit na yun dun sa Filipino spouse. So kung yung Filipino spouse ang nag-file ng divorce, at provided that divorce capacitates, at saka ibig sabihin binibigyan na ng chance na mag-asawa ulit yung foreigner, then po pwede na rin mag-asawa itong Filipino. So, dun sa tanong mo, when you obtain the divorce, una-una, are you married to a foreigner? Okay. So, kung married ka to a foreigner at nakakuha kayo ng divorce, good. Walang problema. It can be recognized. But if you're married to a Filipino, tapos nag-divorce ka, ang tanong is, nung nag-file ka ba ng divorce, Filipino ka pa or foreigner ka na? Kasi kung Filipino ka pa rin o nag-file ka ng divorce against your Filipino spouse, then hindi po pwede. Pero kung nagpa-naturalize ka na dyan sa US, tapos saka ka nag-file ng divorce, po pwede na. Kasi in that case, Amerikano ka na and under your national law, allowed na ang divorce. Okay. So assuming yung condition sa second situation ang present sa kaso mo, then you can apply here in the Philippines ng petition for recognition. Pero for sure, yung mga nakikinig ngayon at tanong, bakit pa siya mag-apply ng petition for recognition? Kung divorce na siya doon sa ibang bansa. Remember, may record kayo, may record sila dito sa Philippines. Kasi dito sila kinasal eh. Now, if they want that marriage certificate to be canceled because of that divorce, kailangan niya talaga mag-file ng petition for recognition dito sa Philippines. So, kailangan mong ipresenta is yung official and authenticated copy ng divorce decree at saka yung official and authenticated copy ng national law of the foreigner spouse or your new national law kung naging naturalized ka na. Ayan. Tapos ang court na ang syempre, lilitisin yan, pakinggan ka, i-entertain, i-appreciate yung evidence mo, then saka lang siya mag-i-issue ng order recognizing the foreign divorce para nga ma-annotate sa marriage certificate mo dito sa Philippine Statistics Office at saka doon sa Civil Registrar. Okay, nako. Maraming salamat for that, Attorney Al. Actually, marami tayong tanong tungkol dito sa foreign divorce. Iba doon sa episode. At marami ring views yung ating episode na yon. So mga kauntahan, kung may mga concerns pa po kayo doon, panoorin niyo po yung ating episode na yon on the foreign divorce. Ang ating pong special guest na si Attorney Maydeen Yumul Espina. At iimbitahan po natin siya ulit. Hindi lang talaga. On air, hindi pa natin naimbitahan. Pero iimbitahan po natin ulit si Attorney Maydeen para po pwede niya sagutin yung mga sent-in questions nila. Yun po yung ating another variation dito sa ating pagsasagot sa mga tanong, yung special guest natin, imbitahin natin to answer some of your questions. Yan, abangan nyo po yan, mga kahuntahan. Now it's my turn. Ano at kanino galing ang next question natin, Attorney Al? Okay, Judge. Kaya mo to. Our next question is also from YouTube. Mula sa kauntahan natin. Itatago natin sa alias na Dennis. Ang tanong niya ay, good evening po. Pwede ba pong kasuhan ang nangutang ng lending na may collateral and cheque kahit hindi pa tapos ang kontrata at nagbabayad naman pero na-delay lang po? Ayun, okay. Kasi parang kung titignan mo, ba't naman ako kakasuhan? Nagbabayad naman ako, na-delay lang. No? Saka hindi pa tapos, malamang may period siya. Diba, 2 years to pay, ganyan. Ba't naman ako kakasuhan agad, di ba? So, paalala lang po natin mga kahuntahan, no? Doon sa sitwasyon kasi ni Dennis, pero kasi lending nga involved. So, malamang ito, merong written agreement ito eh. Kasi yun yung mahalaga. Ano po ba yung nakalagay doon sa inyong kasunduan, no? Kasi po yung kontrata pong yan ay ang tinuturing nating batas sa pagitan po ng mga partido. So yung mga partido po, yung mga pumirma po sa kontrata na yan or nagkaroon ng kasunduan na yan, ay meron pong obligasyon, no, at natuparin yung mga principal terms ng kontrata, pati na rin po yung mga kondisyon katulad po dun sa time and manner of payment. So sa mga ganyang usapin, mga loan, lalo na nga sa lending, malamang-lamang yan, nakalagay po yung period dyan, kung kailan ba ito babayaran at kung paano ito babayaran. At usually rin po, pagka ganyan, meron din yung system na pagka, for example, may default, hindi nakabayad,
pagka ganun, magiging due and demandable na agad yung buong yung buo, utang, correct. no? Yung buong balanse without need of further demand. Kasi Correct. nandun na yan sa kontrata. Yes. So, dun sa sitwasyon na pinresent sa atin ni Dennis, nagkaroon daw ng delay, pero nagbabayad naman. Ang tanong, ano po ba yung nakalagay sa kontrata nyo? Nakalagay po ba yun na isang delay lang o kaya dalawang delay, automatic, due and demandable na ba? O baka naman po nakalagay doon na pagka na-delay ng ilang araw, may grace period, no? Pero nakabayad ka, hindi pa magiging due and demandable. So, yun po yung dapat nating tignan. Kasi kung automatic na isa, dalawa, na-delay ka, na-default ka, due and demandable na, then meron pong basehan para habulin na nga yung buo, no? On the other hand, kung may nakalagay naman po doon sa inyong kontrata na, yun nga, within 10 days, meron kang grace period, nakapag-comply ka naman Correct. doon, Oo. then hindi pa. Hindi Kumbaga, pwede. hindi pa siya pwedeng maging due and demandable kasi nakakomply ka pa rin naman kahit papano. Pero usually yan, meron din yan na parang strike one ka na. Oo, Parang yeah. isang beses lang magagamit ang Oo. grace period. Tapos, next time, hindi na Hindi na pwede, pwede. due and demandable. So again, tignan po natin yon. Meron bang breach? Kasi kung yung breach, yung ibig sabihin nilabag yung mga kondisyon, then po pwedeng habulin. On the other hand, kung tumupad naman talaga doon sa nakalagay sa kontrata, kahit na nga yung grace period, kahit na sabihin mo on the 10th day pa, Oo, yes. pero within the grace period naman, Oo. then wala pong breach. Premature kumbaga. Premature no? po. Yeah. Hindi pa pwede magsampa ng Yeah. kaso. Okay. Yun. Okay? Yan. Thank you very much. Again, tulad na sinabi mo, Judge, the contract is the law between the parties. Yes. So, kung nakalagay naman doon, may pabor sa'yo na stipulation doon, edi ipakita mo sa kanila. Yes, oo. No, hindi kesyo sila may gawa niyan, hindi nila i-comply yung kanilang ginawang kontrata. Opo. Kaya ano po, balikan nyo po yung kontrata, itatago nyo po yun, no? Lalo na po pagka, for example, nangungutang kayo sa lending kasi may standard Yes. contract na yan eh. Wag po, unang-unang humingi kayo ng kopya. Pangalawa, itago nyo yung kopya. Correct, Kasi correct. nandun din po yung ano nyo, guide nyo. Very clear naman usually ang mga kontrata kung kailan ba yung due dates, paano ba yung babayaran, cheque ba yan, deposit, etc. Para guided po kayo. Right. Ayan. Thank you very much for that, Judge Jing. Kaya mga kauntahan, ayun, tulad na sinabi natin, tandaan ninyo ang mga due dates ninyo. Yes. Ayan. Isulat at ipaskil sa ref gamit ang mga ref magnet na souvenir nyo sa mga biyahe nyo. Oh, diba? Ayan. So binigyan ko po hindi kita nabigyan ng magnet, Hindi. no? Oh, bigyan mo akong magnet. Wala na, binigay ko na sa iba. Nakakainis. Ayan. Mas maganda kayo binigay ko Oo sa'yo. nga, maganda talaga. diba? Pero kasi meron ako sa ref. Nga collection. pala, no? Gusto Baka ko may naman. extra ka. Oo, babalik na lang ako doon para bigyan kita ng magnet. Pero kung babawiin yung binigay mo sa akin kasi gagamitin Yes. ko yun. Ayun. Speaking Thank of you for magnet, that. syempre, maglaan muna ng budget para magpambayad muna ng no? Bago kayo Mga mag-travel, dues. bayaran nyo Yes. muna yung mga dues nyo. Correct. Ayan, that way, hindi kayo mahuli sa payment schedule at hindi kayo madidemanda ng mga nagpautang sa inyo. Okay, Judge, hit me with the 7th question. Sampalin ako. Eto na. Ang pampitong tanong po ay mula sa isa rin nating kahuntahan mula sa YouTube na itatago natin sa alias na Ben. Ang tanong niya po ay, paano po kaya yung sa amin? Nangungupahan po kami sa townhouse, tapos required kami ng lessor na magbayad ng association fee. Sa amin pinasalo. Tama po ba yun? Ayan, another question related sa Oo, homeowners dami, to. no? Dami nga. So ulit, we refer to Republic Act 9904 o yung Magna Carta for Homeowners and HOAS. So ayon sa batas, every member of the Homeowners Association is obliged. Ibig sabihin, may obligasyon na magbayad ng membership fees, dues, and associations. Now, tulad ng sinabi ko kanina, a member of the Homeowners Association can be the owner of the house or unit, a usufructuary, a legal occupant, or even the lessee. Yes. Now, yung lessee, kailangan meron siyang consent and authorization of the owner para ma-exercise niya yung rights niya as a homeowner. Now, either of them,
whether yung owner at saka yung lessee, may obligasyon na magbayad na association dues. Isa lang sa kanila ang magbabayad, hindi na pwedeng dalawang doble. tao magdodoble. Now, the owner and the lessee can stipulate, no, ibig sabihin, pwede silang magkasundo sino sa kanilang dalawa ang magbabayad ng association dues. Subject yan to agreement. Now, what is important is that association dues are paid on the house or unit, otherwise may mga consequences. Like tulad ng sinabi ni Attorney JV nung nag-guest siya dito, 'di ba? Pwede kayong tanggalan ng tubig, Okay, sa pwede basura. hindi kunin yung basura basura, ninyo, oo. yung ganyan. So kaya kailangan po tagang bayar association dues. Ngayon sa tanong mo, pwede ba ipasalo sa iyo? Pwede. Oo, pwede. Now again, katulad nung sinabi ni Judge Kay na the contract is the law between the parties, Yes. tingnan niyo po yung lease agreement ninyo. Oo. Ano Kung nandun ba nakalagay doon na i-assume mo yung payment na association dues. Pero kung wala naman, sabihin mo, hindi natin napag-usapan yan. Ngayon, pwedeng baka sa renewal ninyo, yun na, sabihin sa'yo na, ikaw na mag-assume. Ngayon, mag-negotiate ka na lang doon sa renta especially. Considering na monthly yun, pwede mo sabihin na, bawas na natin yan doon sa rent. sa rent. Ganyan. Or halimbawa, willing ako na increase na lang yung rent, basta shouldered mo na yung lease agreement. Napag-uusapan naman po yan. Ayun, okay. Nasa mabuting pag-uusap lahat. Correct. Oo. So sana maayos yung inyong concerns regarding Correct. dito sa association Yes. dues na yan. Okay, now thank you Attorney Al for that, and kaya nga po paalala po natin ulit kaya nang sinabi ni Attorney Al at sinabi rin natin kanina, yung kontrata po ang batas sa pagitan ng partidos, no? So pagka yan po ay wala namang contrary to law, public policy, good morals, and good customs, yan po ay bound Correct. po. Magiging binding po yan sa mga parties. Kaya tignan nyo po, wag po tayong pirma lang ng pirma. Correct. Dahil excited ka na. Oo, ganun, na pero- parang yan na, Oo, okay. yeah. Katulad na sa mga online applications or Yes. online transactions, di ba? Na terms and conditions, hindi na natin binabasa. Diretso na tayo doon sa click. Yes. Next. Kasi ang haba-haba naman kasi. Yun nga lang, Diba? diba? Pero hindi, kung halimbawa lalo na very sensitive yung contract mo, Exactly, loan, oo. long-term lease, mga ganyan, deed of Tingnan, sale, ay oo. tingnan mo talaga yung Tingnan nyo po, para alam nyo rin ang inyong mga correct. karapatan at obligasyon. Yes. Now again, gaya na sinabi rin po ni Attorney Al, if may mga concerns po kayo, pag-usapan na lang po lahat bago pa magpirmahan ng kontrata, parang walang surprise. Correct. Usually naman, pag mga ganyan, nagne-negotiate tapos pumapayag naman na mag-revise ng korte, Yes, di ba? correct. Pagka lalo na mga lease contracts, ganyan. Okay, next question, Attorney Al, is our 8th question. At sabi nga nila, maswerte daw ang 8, di ba? Yes. So itong ating 8th question ay maswerte rin. At sino ba ang nakahabol sa ating session ngayon or episode ngayon na tanong mo, sagot namin part 3, pang-8. Maswerte talaga, Judge Jing, dahil yung pang-8 question ay ang last question na rin natin. Yes. At siya ay isang kauntahan natin sa YouTube na itatago natin sa alias na Arlene. Ang tanong niya ay, Attorney, good morning po sa inyo. May kinasuhan po kami ng unlawful detainer. May nakuha po kaming bahay na acquired asset ng Pag-ibig, nakadalawang pre-trial na po kami. Wow. Dalawa talaga. Ay, anyway. May Dalawang, okay, may settings. continuance. Oo, oo. Okay. Akala ko. Okay, 2 pre-trial settings. Anyway, mediation pa kami ngayon. Mediation kami ngayong January 19. Okay. So last January 19. Sana magkaayos. Pero kung hindi, magji-JDR na kami. May position paper na rin po kami. Tanong ko lang po, Attorney, may ipapanalo po ba namin yung kaso? Kasi lahat ng original documents galing Pag-ibig. Binigay lang po sa amin. Nag-monthly na po kami ng anak ko simula noong July 2023. Si illegal occupant pa rin ang nakatira sa ngayon po. Okay. Ako maraming salamat dun sa tanong na yun at linawin natin ulit. Actually, ito rin, patok din itong Yes. ating episode tungkol sa ejectment, no, with Judge Janice Udarbe. So, panoorin nyo rin po yun. Para po mas malinaw, ano ba itong unlawful detainer case at ano bang kaibahan nito sa forcible entry, no? Now, dito po sa dalawang kasong ito, itong unlawful detainer na gaya ng kinaso ng ating question sender, Si Arlene. si Arlene. At yung forcible entry, ang pinaka-issue dyan ay ano ba, sino ba ang mas may karapatan or better right of possession, no? So since kayo po ang nagsampa ng kaso, ang lawful detainer yung kaso ni Ma'am Arlene, kailangan nyo pong ipakita or i-prove sa korte na kayo po ay meron nung tinatawag na superior right to the possession of the property. Meaning to say, mas may karapatan kayo
na mag-okupa or mamosisyon doon sa property na yon. Now, a buyer po has a better right if the buyer buys it from the owner. The buyer acquires the rights of the seller over the property, including the right of action against any illegal occupant. Parang ito, kasi binili raw nila sa pag-ibig. Pero ang worry niya kasi is that lahat ng mga dokumento galing pag-ibig. So wala pa silang pangalan daw doon Yes, o kahit na. Kasi nga, siya naman yung buyer. So Correct. meron naman yung proof na kung anong ba yung pagkakabili nila at naghuhulog nga daw sila, di ba? So between her, ito po ano lang to ha, based yes, on what correct. was presented to us dun sa question. So between Arlene as the buyer, na-assume natin lahat documents maayos, and yung tinatawag niyang illegal occupant, kasi hindi natin alam anong defense Oo. naman niya. Baka Correct. naman meron din Meron siyang right din. to ano, no? Yeah. But let's assume na talagang ganon. You have the buyer, you have the legal occupant. Sino ang mas merong karapatan? Of course, it will be the buyer. Okay? Now, as to the case itself, then of course, mahirap, hindi po kami makakapagsalita about it because kailangan pong tingnan niya ng korte, no? Titingnan po ng korte, ano ba yung ebidensya na pinresenta nyo. Sabi nyo, may position paper na kayo, meron kayong mga dokumento galing pag-ibig. Titingnan po yan ng korte. On the other hand, titingnan din naman po ng korte, ano ba ang depensa naman ng tinatawag yung illegal occupant. Kasi baka naman mamaya ay meron din naman silang may maipapakita sila na right or karapatan din to possess that property. Correct. So, i-evaluate po yan ng judge, titingnan po, at again, ang issue po na kailangang i-resolba ng korte ay who between the plaintiff and the defendant has a better right of possession over that property. Correct. Hindi po ownership. Hindi ownership. Kaya hindi kasi ikaw nakabili, Yes. ikaw na agad ang may better right of possession. Yung tungkulan tayo sa better right of possession. Okay? Yan. Explained like a judge. As you were, di ba? Oo. So, thank you, Judge Jing, for that. Di mo ba nabibihis na ganyan, na mag-judge ka, maghahatol ka sa mga tao, ganyan? Hinahatulan kita ng 100 pagkakakulong. Ganon. isang daang pagkakakulong. 100 taon ng pagkakakulong. Ganon. Grabe naman. 100 years. Marriage perpetuum. Pero ito, may question ako bago ko basahin yan. Ano ang feeling? Na? Kapag halimbawa, nag-ano ka ng guilty verdict? Hindi, pagka kasi naman, ako kasi pagkada naggaganon ako, na ano ko na yan na-check ko na lahat. Oo. And I'm very sure of my decision. Yes, okay. So like ko naman I'm very convinced na Yan, ito, tama oo. ito. And I always tell them, kung kayo naman po ay may problema or concern sa decision ko, you don't agree, meron naman kayong Appeal. remedies available to you. Okay. You have the right to file a motion for reconsideration, right to appeal, etc., etc. Pero ako, pinaghandaan ko yun. Nagpuyat ako dyan, tinignan ko talaga yung mga ebidensyang pinresenta, at base sa nakita ko, eto ang desisyon ko. So, yun naman. So, emotionally talaga, ready ka for that. So, Oh, yes. you're Ibig very sabihin, convinced. Yun talaga. Hindi naman ako maglalabas ng desisyon Yung na hindi ako alanganin. sure. Oo. Tsaka yun na nga, di ba? Lalo na sa criminal cases. Oh, yeah, If the yan. judge entertains reasonable doubt, then acquit. Correct. Yun Yeah. naman yun. Pag ang feeling ng judge, hindi ako masyadong kumbinsido. I'm not convinced beyond moral certainty na si akusado yun. Acquit Correct. po Mas yan. makakatulog ka nga. Di ba, sino ba yun? Webster ata once said that it's better to, hindi pa due process pala yun sa kanya. Kasi meron to send, to let an innocent man, ano nga ba yan? It's better to send one guilty person than, to let go of one guilty person than to send to prison 100 innocent persons. mali. Yeah, it's better to Kasi parang gano'n to yan. let go of 100 guilty persons than to send one innocent person to jail. Ayan. Ayun. So anyway, yun. Maganda insight itong pag-judge talaga. So anyway, naka-8 questions na din tayo na-discuss natin. Iba't ibang legal topics. Imagine that, from homeowners' rights and duties to foreign divorce, even noise pollution. O, di ba, bongga? Correct, di ba? And again, another siksik at liglig na discussion at umaapaw Yes. na discussion sa batas. Maraming salamat po sa ating 8 question senders. At ano pa lang po yan sa YouTube. Baka wag po magtampo yung mga nasa nagpadala ng Facebook, question sa Facebook, mga kauntahan ng mga nagpadala sa Facebook at Messenger. Meron pa po yan, kasi, kaya lang po limited ang time natin. So magkakaroon pa po tayo ng parts 4, parts 4, 5, and so on and so forth ng tanong mo, sagot namin. At may variation nga po yung susunod. Kasi
yun nga po yung ating mga special guests, babalik sila to answer some of your questions din, di ba? Kaya pagka gano'n, wag mag-atubili magpadala ng mga tanong sa amin, Yes. i-refer namin dun sa resource person. Yes. Kaya mag-comment at mag-PM lang na inyong mga tanong. Kung hindi man kayo masagot dun sa comment or ma-replyan, Oo. wag na po kayo magtampo ha, Oo. sino isa? Si Sinasabi ko? Charlotte ba? Charlotte, Oo. Ma'am Charlotte, wag na po magtampo, no? And hopefully, we were able to answer your questions. Kaya po, lagi po kayo manood ng People's Court kasi kung hindi man dun sa Facebook or YouTube namin nasasagot yung mga tanong nyo, dito po sa show na to, nasasagot namin yan. Kaya watch every week, make it your weekly habit. Oo, hindi lang sa TV, social media natin. Yeah. Tama, make it a weekly habit po. And mga kauntahan, dyan po nagtatapos ang ating show for this episode. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin today. Ako po muli si former Judge Jing Uyenko Nolasco. At ako naman po si Attorney Al Jumrani. Thank you po until next time mga kauntahan. Kaya samahan niyo po kami ulit ha sa next episode natin dito sa show natin na For the People, By the People, Of the People. This is the People's Court.